So mga sangkay, ito na nga ba yung sinasabi natin na magsasalita po talaga itong mga waray, magagalit po talaga itong mga waray-waray ngayon kay Vice President Sara Duterte. After po mga sangkay ng kanyang pambabalahura sa napakahalagang tulay, mga sangkay, sa Pilipinas, na naroon po ito sa baluarte ng mga waray. Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman i-subscribe nyo po ito ngayon din. Mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na. Tingnan po natin. Kasi, alam nyo itong tulay ng San Juanico Bridge, nakaraan nga po, binakbakan po ito ni VP Sara. Kung ano-ano po yung sinabi. Kesyo naiirita daw po siya kasi ginawang tourist destination. Abay, pambihira mga sangkay. Nairita siya sa tulay. Na kung tutuusin, itong tulay na ito, sorry sa mga DDS. Pero, kung real talk lamang mo natin, ang tulay na ito mga sangkay, mas may pakinabang pa po kaysa kay Vice Presidente. Bakit? Yang tulay mga sangkay, kung titingnan po natin, ito yung tulay ng San Juanico Bridge. Mula po ito yung Leyte, dito naman sa part na to, ito yung Samar. Itong tulay na ito, kung papansinin nyo mga sangkay, tingnan nyo po mabuti. Ayan. May mga dumadaang ganito. Actually, maliit pa nga po ito mga sangkay. Mga malalaking kargamentong dumadaan dito. Dito dumadaan mga sangkay yung mga produkto galing po Mindanao, galing Visayas, papuntang Luzon. At mga product from Luzon going to Visayas and Mindanao. Dito po dumadaan. Dito, sa tulay na ito. Sa madaling sabi, sa more than 50 years na naitayo ito ni Ferdinand E. Marcos, hindi lamang basta ito tourist destination. Ito po ay bahagi na ng ekonomiya ng Pilipinas. Ganyan po kahalaga ang tulay na ito. Kaya naman, hindi po nakapagpigil itong mga kababayan po natin doon. Lalong-lalo na po yung mga opisyal po natin na mga waray-waray. Nagsalita na po. Panoorin natin. Dumipensa ang ilang opisyal ng Leyte sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi tourist spot ang San Juanico Bridge. Yan ang ulat ni Noel Talakay live. Noel? Alam niyo, lalong mawawalan po si VP Sara ng supporter sa ginagawa niya. 'Di ba nakaraan mga sangkay lutang yung interview niyang lutang? Kumalat po yan sa social media. Pambihira. Eto. Yung inaabangan natin, yung mga waray-waray magsasalita. Audrey, nandito ako ngayon sa Tacloban City. Pero kanina, pinuntahan ko ang Palau, Leyte dahil doon ginanap ang isang press conference ng Leyte Provincial Government para pag-usapan ang kanilang turismo dito. At naging sentro nga sa usapan ang San Juanico Bridge. Ayan, si Pitilla mga sangkay. Kinontra ng gobernador ng Leyte na si Carlos Jericho Ikot Pitilla ang statement ni Vice President Sara Duterte na hindi tourist spot ang San Juanico Bridge sa isang press conference kaninang hapon sa Palau, Leyte, kaugnay sa pag-promote ng mga tourist destination ng Leyte. Ayon kay Governor Ikot Pitilla, maaaring walang may gusto ngayon sa San Juanico Bridge dahil hindi makakababa at makakapagpa-picture. Pero para... Alam nyo guys kami mismo na mga taga-Samar. Pag dumadaan kami dyan, mga sangkay, nagpapapicture pa rin kami. Dahil nga napakaganda ng tulay na ito. O sige, may mga bagong tulay na nagawa ngayon, pero ibang atake po ang San Juanico Bridge. Pag naroon ka, hindi ka po talaga, lalong-lalo na po kapag hindi ka taga doon, bababa ka talaga sa sasakyan at magpapapicture ka talaga. Kahit kami mga sangkay, pag dumadaan kami dyan, nakapapakuha pa rin kami ng cellphone at video mga sangkay. Ano ito sa seguridad at kaligtasan ng mga tao dahil danger zone... Tingnan nyo mga sangkay kung gaano kaganda yan. Tingnan nyo, gaano kaganda ang tulay na ito. Tapos sasabihin, parang bawal maging tourist spot? Who are you to say that?
Binabalahura nyo yung mga waray-waray. Actually, hindi lang pangwaray ito eh. Pang buong bansa yan, mga sangkay. Kasi nga po, bahagi na po ng ekonomiya itong tulay na ito. At hindi lamang po ito basta, mga sangkay tourist, ginawang parang tourist attraction. Kasi ito po ay, kumbaga, makasaysayan na pong tulay. Naging bahagi na po ang tulay na ito sa pag-unlad ng ating bansa. Mula po sa lumang panahon hanggang sa bagong panahon natin ngayon, mga sangkay. Ang tulay na ito, witness sa mga nangyari sa Pilipinas. At sa sobrang tibay na ito, no? Kahit po yung Yolanda, hindi po natibag ito. Isa na po yun sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Pero mga sangkay, nakatayo ang tulay na ito. Pero syempre, may limitation pa rin. Makita po nila PBBM. Buti nga dumating si BBM eh. Nakita po mga sangkay na may depekto. Naku po, hindi po umabot sa moment na mag-collapse lang bigla ang tulay na ito. Ngayon nire-rehab ang tulay na ito, mga sangkay. Area ito sa ngayon. Ang ilang opisyal ng lalawigan ay nagpahayag ng pagkadismaya at nasaktan sa nasabing statement ng Vice Presidente. Ayan na mga mga kapwa natin, mga waray-waray. Ewan ko lang, hindi ka waray kung hindi ka masasaktan sa sinabi ni VP Sara. Hindi ka waray. Isa kang, ano ba tawag doon? Isa kang inutil na waray. Kung hindi ka magsasalita doon. Giit pa ni Governor Pitilla na walang epekto sa turismo sa lalawigan ng Leyte ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Matatandaan, ipinatupad noong May 15 ang paglilimita sa mga sasakyan na dumadaan sa nasabing tulay. Pero alam nyo guys, sabi ni VP Sara, di ba? Napakaiksi lang daw po nitong tulay na itong mga sangkay. So, hindi daw dapat ito ginagawang tourist destination. Pero, alam nyo guys, napakaraming tulay sa buong mundo, mga sangkay, yung maiiksi lang. Pero, nagagamit po, mga sangkay. Tourist spot. Halimbawa, itong sa China. Makikita nyo sa China, mga tulay doon. Di naman mahahaba, mga sangkay. Yun po yung mga tourist destination. Gaya nito. Saan ba yun? Ito. Mga sangkay. Nakita nyo to? Mukha bang mahabang tulay yan? Hindi. Pero mga sangkay, tourist attraction po yan. Sa China, marami po. Ito, ganito mga tulay. Kahit po doon sa US, ganun din po yung mga, kita nyo, mga tulay na to. Hindi naman ito mahaba. Nakasing haba ng San Juanico Bridge. Pero, tourist destination. Tourist attraction. Itong tulay natin, mga sangkay, makasaysayan ang tulay na ito. Ito po yung antique na tulay, mga sangkay. 50 years mahigit na po yan, pinagawa ni Ferdinand E. Marcos. Witness po sa mga nangyari sa Pilipinas. Dapat po, nire-respeto yan ni VP Sara, di ba? Pero anong ginawa niya, mga sangkay? Diyos mio, marimar. Balik tayo. Yari siya sa mga waray ngayon. Saan hanggang 3 tonelada lamang pwedeng dumaan muna sa San Juanico Bridge. It is a tourist destination. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, pumunta ka ng China. Pumunta ka ng China. Doon ka, yung sabi ni Pitilla, mga sangkay. Okay, pero dito sa Pilipinas, San Juanico Bridge ang pupuntahan mo. Correct. Hindi China. Mayroong nag-post sa Facebook na yung San Juanico, hindi yan tourist spot. It is just only a 2.6 kilometers bridge compared to China na mayroon more than 100 kilometers bridge. Alam niyo yung mahabang tulay na mayroon po ang China, hindi naman po tourist destination yun na parang dinadayo talaga yung mga tao dun, may mga nagpapapicture din. Pero hindi po yung tipong, alam niyo mga sangkay, may mga, kasi sobrang haba nun lalagyan mo pa ba ng ganun-ganun yun ng mga decorations, mga sangkay. Napakahaba ng tulay na yun kasi pinakamahaba po yun na tulay sa buong mundo. Pero ito yung malupit. Kung si Ferdinand E. Marcos nakapagpatayo ng San Juanico Bridge, na noon ay ito po yung pinakamahabang tulay. Kasi ngayon mga sangkay, may bago na doon po sa Cebu. Isa yun po yun. Yun na po yung pinakamahaba, mga sangkay, na tulay. Pero, pinakamaganda pa rin po yung San Juanico Bridge. At saka, pinakamakasaysayan na tulay. Ngayon, si PBBM magpapatayo po ng tulay na magdurugtong sa Bataan at Cavite. Ganun po kalupit, sa gitna po ng karagatan nitong tulay na ito, napakahaba.
At alam niyo yung tulay na yan, magiging second longest bridge in the world. At longest bridge sa Southeast Asia. Kasi China number 1, number 2, magiging number 2. Pag napatayo na yun mga sangkay, naku po, yan po ay maaalala natin si PBBM ng mahaba-habang panahon. O, tuloy natin. So that touches my my heart. Nasaktan mga sangkay. Audrey, sa buwan ng June ay maraming mga activity ang ginagawa ang Provincial of Leyte kasama na rin ang Tacloban City. Yung Leyte Provincial ay government ay nagsasagawa ng Pintados Festival tuwing June at ayon sa Leyte Provincial Tourism na dinagsa ito daw ay isang pangitain na marami pa rin ang nakakapunta dito sa Leyte para saksihan ang mga activity kaugnay sa turismo dito sa Leyte. At bukas naman... Okay, so ayan mga sangkay, no? Ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Yung mga kapwa natin, mga waray-waray, hindi na po nakapagtimpi dahil po sa ginawa na pambabalahura ng ating Vice Presidente sa San Juanico Bridge. Comment down below kung ano po inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.